What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli po akong nagbabalik at magbabahagi sa inyo ng isang horror, thriller movie na pinamagatang 13 Sins. Nagsimula ang pelikula sa Australia, tinawag ang isang propesor sa mikropono upang makapagsalita siya. Nagsisimula siya sa isang nakakatawang biro ngunit pagkatapos ay gumawa ng pangit, na iniiwan ang lahat sa pagkabigla. Sinubukan siyang pigilan ng isang babae mula sa komite, ngunit pinutol ng propesor ang isang daliri niya. Nagtatakbuhan ang lahat sa gulat habang pinipili ng propesor ang daliri gamit ang napkin. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at nung ang propesor ay tumangging makipagtulungan, siya ay binaril. Sa kanyang naghihingalong hininga, sinubukan ng propesor na abutin ang kanyang nagri-ring na telepono. Sa Louisiana, nagpaalam si Elliot sa kanyang buntis na kasintahan na si Shelby, napapakasalan niya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho, para lamang malaman na siya ay tinanggal dahil sa pagiging masyadong mabait sa mga kliyente. Ito ay kakilakilabot na balita lamang dahil sa paparating na kasal at sanggol, ngunit dahil din sa kailangan ni Elliot ng kanyang insurance upang mapangalagaan ang kanyang kapatid na may problema sa pag-iisip. Pagkatapos, pumunta si Elliot upang tingnan ang kanyang kapatid na si Michael, na takot na marinig ang balita. Kung walang insurance na nagbabayad para sa outpatient na pangangalaga, ibabalik si Michael sa isang mental na institusyon na hindi niya gusto dahil sa kung paano nila siya tinatrato doon. Susunod, binisita ni Elliot ang kanyang mapang-abusong ama na si Samson upang humingi ng tulong, ngunit natuklasan lamang na nawala ni Samson ang lahat ng kanyang pondo sa pagreretiro at ngayon ay kailangan ng lumipat kasama ang kanyang anak. Nang gabing iyon, hiniling ni Michael kay Elliot na ihatid siya sa tindahan upang makuha niya ang kanyang gamot. Sa paglalakbay, itinuro ni Michael kung gaano ka-weirdo ang kanilang ama na naging masama sa kalaunan, pagkatapos niyang magsimulang kumita ng mas maraming pera. Matapos niyang ibaba si Michael, huminto si Elliot sa mga ilaw ng trapiko at inis sa langaw na umaaligid sa kanyang mukha. Kakaibang kulay pula ang mga traffic light, nang biglang nakatanggap ng tawag si Elliot mula sa hindi kilalang numero, isang misteryosong boses ang tumawag sa kanyang buong pangalan at nag-anunsyo na si Elliot ay napili para sa isang napakakakaibang palabas sa laro na maaaring magbigay sa kanya ng toneladang pera. Nang sinubukang pumasa ni Elliot, ipinahayag ng boses na alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Napatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 9 na taong gulang, mayroon siyang mga pautang sa mag-aaral, utang sa credit card, at problema sa pagtulog. Alam pa ng boses na may langaw sa kotse at sinabihan si Elliot na hampasin ito, nangako na babayaran siya ng $1,000 kung siya ay matagumpay. Dahil sa inis, mabilis na hinampes ni Elliot ang langaw at pinatay ito. Sa sandaling gawin niya ito, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono na nagsasabing ang pera ay idineposito sa kanyang bank account. Nagsimulang mag-alala, bumaba si Elliot sa kotse upang tingnan kung may nag-eespiya sa kanya, ngunit wala siyang nakikitang sinuman. Sa sandaling iyon ang boses ay tumawag muli at sinabi kay Elliot na ang kanyang susunod na hamon ay lunukin ang langaw para sa eksaktong $3,622 na siyang utang ni Shelby sa kanyang credit card. Matapos tapusin ng boses ang tawag, sa wakas ay nagiging berde ang ilaw ng trapiko. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Elliot sa bahay at tinitingnan ang kanyang bank account online, na nagpapatunay na nadeposito ang pera. Pagkatapos ay inilabas ni Elliot ang langaw at kinain ito, na nagiging sanhi ng agarang paglabas ng susunod na premyong pera sa kanyang account. Muling tumatawag ang boses, na nagsasabing sa loob lamang ng 36 na oras ay maaaring maging napakayaman ni Elliot, kailangan na lang niyang kumpletuhin ang 11 hamon na tataas ang halaga habang sumusulong siya sa laro. Kung gagawin niya ito hanggang sa dulo, makakakuha siya ng $6 na milyong. Kung siya ay nabigo sa alinman sa mga hamon, ang laro ay matatapos at si Elliot ay mawawala ang lahat ng pera na kanyang ginawa hanggang sa puntong iyon. May mga alituntunin na dapat sundin at ang boses ay nagsasabi kay Elliot na mag-isa upang marinig ang mga ito, kaya nang makita ni Elliot na umalis si Shelby sa kanyang silid, nagsimula siyang lumipat sa paligid ng bahay upang maiwasan siya, sa kalaunan ay nagtatago sa banyo. Ang pagsasabi sa sinuman tungkol sa laro, pagtatangkang makipag-ugnayan sa mga organizer, o pakikialam sa laro ay mabibilang din bilang pagkatalo. Pinindot ni Elliot ang isa para tanggapin ang deal at pinaawit siya ng boses ng I Will Dance with the Golden Toad para tapusin ang pagpaparehistro.
Pagkatapos, ang boses ay nagsasabing ang susunod na hamon ay darating bukas at ibababa ang tawag. Bumalik si Elliot kay Shelby at sinabi sa kanya na nag-oorganisa siya ng isang sorpresa para mawala siya sa kanyang likuran. Kinabukasan, pumunta si Elliot sa park kasama si Shelby at ang kanyang mga magulang ngunit hindi niya mapigil ang isipin ang tawag. Sa sandaling magring ang kanyang telepono, umaalis siya sa grupo at narinig ang susunod na hamon. Dapat niyang paiyakin ng isang bata sa loob ng 5 minuto para sa $5,000. Tumingin si Elliot sa paligid ng parke at nakita ang isang maliit na batang babae na tumatakbo, kaya hinarangan niya ang daan at sinabi sa kanya na iiwan siya ng kanyang mga magulang sa isang orphanage. Kapag hindi siya naniniwala sa kanya, tinuturo lang niya ang mag-asawa at sinabing iyon ang pinag-uusapan nila ngayon. Sa wakas ay nabalisa at umiiyak ang batang babae habang tumatakbo siya pabalik sa pamilya at si Elliot ay nakatanggap ng mensahe na nagkukumpirma ng pera. Pagkatapos, nagmamadali siyang tulungan ng kanyang grupo na kunin ang kanilang mga gamit at sumakay sa kotse kasama si Shelby, na nagmamaneho habang hinahabol siya ng mga magulang ng mga babae para magtapon ng basura sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, pumunta ang mag-asawa sa simbahan para sunduin si Samson. Habang si Shelby ay natigil sa pagtulong sa kanya na makabalik sa kanyang wheelchair, si Elliot ay nakatanggap ng isang tawag na may bagong hamon. Dapat niyang sunugin ang isang belen na ginawa ng mga bulag na bata. Dinala ni Shelby si Samson sa banyo at kailangang harapin ang lahat ng kanyang mga reklamo tungkol sa sanggol at sa kanilang kasal, na nagpapakita na siya ay medyo racist. Hindi iyon pumipigil sa kanya na hilingin sa kanya na tulungan siya sa kanyang zipper. Samantala, ginagamit ni Elliot ang pambungad na ito para nakawin ang belen at dinala ito sa likod ng bahay, kung saan sinindihan niya ito at agad na natanggap ang pera. Gayunpaman, hindi niya nakontrol ang apoy, na hindi nagtagal ay kumalat sa aktwal na simbahan. Sinubukan ni Elliot na patayin ang apoy gamit ang extinguisher, ngunit hindi ito sapat. Sa takot, tumakbo siya para i-activate ang alarm, pagkatapos ay nahanap niya sina Shelby at Samson na mabilis na umalis. Sa labas, nakatanggap siya ng isa pang tawag na nagsasabi sa kanya na kapag handa na siya, dapat niyang sundan ang taong walang tirahan sa kabilang kalye. Agad na iniwan ni Elliot si Shelby kasama ang kanyang ama, hindi pinapansin ang kanyang mga protesta tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali. Sa istasyon ng pulisya, ang mga magulang ng batang babae ay nag-uulat ng insidente sa parehong oras na ang taong walang tirahan ay nag-ulat na ang isang lalaki ay nag-alok sa kanya ng isang ostrich at $1,000 para sa kanyang mga damit at shopping cart. Gayunpaman, kinuha niya ang mga bagay at tumakbo. Ang paglalarawan ng parehong biktima ay nagbibigay ng tugma at si Detective Chilcote ay naging interesado sa kaso, lalo na kapag may dumating na bagong ulat na nagsasabing ang parehong lalaki ay nagsimula ng sunog sa simbahan. Habang inanunsyo ni Chilcote na siya mismo ang pupunta, pumasok ang isang opisyal kasama ang kilalang ostrich. Samantala, isinuot ni Elliot ang mga damit ng lalaking walang tirahan at ginagawa ang ika-6 na hamon, na nagdala sa kanya sa isang napakalumang bahay. Para sa $50,000, kailangan niyang kunin ang lalaki mula sa 6B para sa isang tasa ng kape bago mag-alas 4 ng hapon. Iniisip ni Elliot na napakadali nito ngunit nang pumasok siya sa apartment ay nabalisa siya nang makitang patay ang lalaki sa batya. Ipinaliwanag ng boses na nag-self-delete ang lalaki ngunit hindi nito dapat pigilan si Elliot. Desididong manalo sa laro, nag-spray si Elliot ng freshener sa buong katawan para matakpan ang nabubulok na amoy at kinaladkad siya palabas ng apartment sa shopping cart ng taong walang tirahan, na tinitiyak na ilagay siya sa isang posisyon na magmumukha siyang buhay. Sa kainan, tinakpan niya ng sombrero ang mukha ng katawan at nabastos siya sa waitress dahil napakatagal nitong kunin ang order niya. 1 minuto na lang ang natitira sa orasan, isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa kainan at umupo sa likuran ni Elliot, na nagpakaba sa kanya. Inihain muna ng waiter sa kanila ang kape. Naiwan si Elliot na walang pagpipilian kundi magnakaw ng isang tasa mula sa kanila at ilagay ito sa kanyang mesa sa tamang oras. Isang mensahe sa kanyang telepono ang nagpapatunay na nakuha niya ang pera, ngunit ngayon ay galit ang mga opisyal. Humingi ng paumanhin si Elliot at naghulog ng isang bungkos ng pera sa mesa habang tinatawag ang mga pulis dahil naglalagay sila ng alkohol sa kanilang mga kape. Napaatras sila nito at nakatakas si Elliot. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa boses, na labis na humanga sa panlilinlang ng pulisya na itinuring niya itong ika-7 hamon.
Gayunpaman, sinasabi rin ng boses na ang file ni Michael ay minarkahan na para sa pagsusuri dahil ibinaba siguro ng kumpanya ang kanilang suporta. Lumabas si Michael sa isang tahimik na kalye at nakakita ng boss na minamaneho ng isang tahimik na tao na may maskara, kaya pumasok siya. Samantala, sa kainan, kinukuha ng mga pulis ang bangkay at nakita ni Chilcote ang isang card na nahulog mula sa wallet ni Elliot nang siya ay binayaran. Nakita niya ang isang kakaibang lalaki na tinatawag na Vogler na nakikipag-usap sa waitress, ngunit wala na siya bago siya makapagtanong sa kanya. Sinabi ng waitress kay Chilcote na sinabi ni Vogler na siya ay isang reporter at nag-iwan sa kanya ng isang papel na naglalaman ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na kinuha ni Chilcote para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Chilcote si Vogler sa kanyang trailer, ngunit agad na tumakbo si Vogler at pumunta sa likod ng isang gate, na ikinandado niya upang pigilan si Chilcote sa pagsunod sa kanya. Sinabi niya na ang mga pulis ay nagtatrabaho para sa kanila, at sinabihan si Chilcote na patayin si Elliot, pagkatapos ay umalis siya. Nagpasya si Chilcote na maghanap sa trailer at nakahanap ng maraming impormasyon tungkol sa larong nangyayari sa buong bansa at kahit isang simbolo na tila logo ng organisasyon. Bumalik sa Elliot, nasa bus pa rin siya nang marinig niya ang susunod na tawag. Sinabihan siya ng boses na kunin ang kanyang library card, ngunit hindi ito nakita ni Elliot sa wallet. Ibig sabihin, alam na ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan ngayon at maaaring nahaharap siya sa 10 taong pagkakakulong. Gayunpaman, itinuturo ng boses na kung tatapusin niya ang laro, aalisin niya ang lahat ng mga singil. Gabi na, ibinaba ng bus si Elliot sa isang motel at pumunta siya sa room 8, kung saan nakita niya ang logo ng organisasyon sa keychain. Sa loob ng silid, mayroong isang nurse at isang lalaki na tinatawag na John na kinikilala siya. Magkasama pala silang pumasok sa school at palagi na lang ginugulo ni John si Elliot. Habang naglalabas ng lag-ari ang nurse, tumawag si Elliot na nagsasabi sa kanya na putulin ang braso ni John. Tumanggi si Elliot na gawin ito ngunit nang tanungin niya si John, pumayag ang lalaki na gawin ito. Nangangahulugan ito na binabayaran siya para dito. Naghanda si Elliot na gawin ito. Ngunit binibigyan lamang ng nurse si John ng lokal na pampamanhid kaya natakot si Elliot na gawin ito nang gising si John. Desperado na manalo, sinimulan ni John na insultuhan si Elliot at ipinaalala sa kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa kanya at sa kanyang kapatid sa paaralan, kabilang ang pag-ihi sa mukha ni Michael. Maya-maya, naputol at pinutol ni Elliot ang braso sa isang galaw lang habang si John ay sumisigaw sa sakit at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Pagkatapos, isinakay ni Elliot si John sa kanyang kotse at dinala siya sa ospital, ibinigay ang braso na nasa bag sa isang nurse bago umalis. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang kapatid ni John at naalala niyang ginigipit din siya noon, kaya kumuha siya ng upuan at hinampos siya nito ng 2 beses hanggang sa masira ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe na nagpapatunay na ang huling aksyon ay siyam na hamon. Pansamantala, hinahanap ng pulisya ang tahanan ni Elliot upang makakuha ng clue tungkol sa susunod niyang destinasyon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Elliot sa practice dinner para sa kanyang kasal. Kinamusta niya ang lahat ngunit mabilis na lumipat sa isang sulok, sabik na naghihintay sa susunod na tawag. Sa wakas ay dumating ang boses at nagsasabing ang hamon 10 ay para sa $250,000. Kapag turn na ni Elliot na magbigay ng toast, dapat niyang sirain ang silid habang kinakanta ang The International Communist Anthem. Lahat ng mababasag ay dapat sirain at bulaklak ay dapat ihian, pati ang lyrics ng kanta ay nasa bulsa ng kanyang jacket. Pagdating ng oras para sa talumpati, dumating ang mga pulis na hinahanap si Michael, na inaakusahan siya ng pampublikong kahuberan. Pinaalis ng ina ni Shelby ang lahat ng mga bisita sa ibang silid habang si Elliot ay nag-aalala sa kanyang kapatid, alam na ang insidenteng ito ay magpapadala sa kanya sa isang kakilakilabot na institusyon. Upang makaabala sa mga pulis, nagpasya si Elliot na magpatuloy sa hamon at sinimulan niyang basagan ang salamin habang kinakanta ang kanta. Ginamit ni Michael ang pagkakataong tumakas at kumuha si Elliot ng mikropono upang simulan ang pagsira sa lahat ng bagay sa silid, at ibinato rin ang mga cupcakes sa mga pulis. Nang subukan ng mga opisyal na pigilan siya, nagbanta si Elliot na mag-self-delete para maiwasan ang mga ito at umihi sa mga bulaklak. Pagkatapos ay tumakbo si Elliot palabas ng gusali, naglagay ng upuan para harangan ang pinto.
Gayunpaman ang susunod na tawag ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang pang-11 hamon ay ang maaresto, kaya wala siyang pagpipilian kundi ilipat ang upuan at hayaan ang mga pulis na harapin siya. Sa ibang pagkakataon sa istasyon, siya ay nag-interrogate ng maraming oras at isang pulis ang gumagawa ng isang listahan ng lahat ng kanyang mga krimen. Nakikita ni Elliot ang mga bagay na hindi niya ginawa, kaya napagtanto niya na may iba ring naglalaro. Sa pangunahing opisina, nalaman ni Chilcote sa balita na nasunog ang RV ni Vogler. Gusto ni Chilcote ng ilang oras kasama si Elliot, ngunit itinanggi ito ng kanyang superior. Nang tuluyang maiwang mag-isa si Elliot, binasag niya ang ilalim ng upuan at hinintay na pumasok ang isang pulis, gamit ang piraso ng upuan para pagbabantaan siya na bibigyan siya ng baril. Pagkatapos ay ginagamit niya ang pulis bilang isang kalasag at hinihiling na ibalik ang kanyang telepono. Gumagawa na ng plano ang mga pulis kaya pumasok si Elliot sa isa pang silid at nilock ang pinto habang tinatanggap niya ang susunod na tawag. Kinukumpirma ng boses na may isa pang manlalaro at kung tatapusin muna ng taong iyon ang 13 hamon, makukuha niya ang premyo habang si Elliot ay nakulong. Ginagamit ng pulis ang pagkagambala upang subukang ibalik ang kanyang baril, ngunit hindi sinasadyang pinaputokan ito ni Elliot at nabaril ang opisyal sa paa. Ang iba pang mga pulis ay malapit ng ibaba ang pinto, kaya si Elliot ay kumuha ng upuan at tumalon sa bintana, lumapag sa isang dumpster. Nahulog ang kanyang telepono at naisipan niyang bawiin ito, ngunit itinutok sa kanya ni Chilcote ang kanyang baril mula sa bintana at mas maraming pulis ang darating, kaya wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Makalipas ang ilang minuto ay nagnakaw si Elliot ng isang telepono mula sa isang random na lalaki sa kalye at pinatayo siya. Sumisigaw na alam niyang binabantayan siya at maaari nilang tawagan siya sa bagong teleponong ito, ngunit walang nangyari. Sa sandaling iyon, isang babae ang dumaan at sinimulan siyang guluhin ni Elliot, na iniisip na bahagi rin siya ng laro, at sinusundan siya sa kanyang tahanan. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay tinanggap ni Elliot na ang babae ay isang inosenteng tagamasid lamang at humingi ng tawad, ngunit bigla niyang binago ang kanyang pagsisisi at naging seryoso. Pumunta siya sa labas at hiniling kay Elliot na ayusin ang lubid ng kanyang sabitan ng damit upang muli itong tumayo. Pagkatapos, ay nakatanggap siya ng isang text na nagsasabing natapos niya ang paghamon ng 12 at binayaran siya ng 1,000,000. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga nagbibisikleta ang papalapit sa lugar at nang tingnang mabuti ni Elliot, napagtanto niya na ang sabaitan ng mga damit ay tumawid sa kalye at pupugutan ng ulo ang mga nagbibisikleta. Agad niya itong ibinaba at ligtas na tumawid ang mga driver, huminto sa malapit upang kumpirmahin sa telepono na nakapasa sila sa kanilang hamon. Gayunpaman, ang pangalawang manlalaro ay lumilitaw sa malayo at naglalagay ng pangalawang string, na nagpapadala kay Elliot na tumakbo upang balaan ang mga kabataan. Hindi siya naririnig at nang magmaneho ang mga bikers pabalik para sa kanilang susunod na hamon, nahulog sila sa bitag at lahat sila ay napatay. Nang makita ang masaker, nagsimulang umiyak si Elliot habang kinukuha niya ang nagri-ring na telepono mula sa bag ng isang patay na lalaki. Binabati siya ng boses sa kanyang $1,000,000 at nagsimulang magbasa ng mga tanong mula sa madla, ngunit itinapon ni Elliot ang telepono at ipinahayag na ayaw na niyang maglaro. Samantala, sa wakas ay natagpuan ni Chilcote si Vogler sa isang bar at binantaan siyang ibahagi ang kanyang nalalaman kung ayaw niyang maaresto. Ipinagpatuloy ni Vogler ang lahat ng kanyang pananaliksik, ipinapaliwanag ang mga patakaran ng laro at inihayag na nilaro ito ng kanyang asawa ilang taon na ang nakalilipas, ngunit namatay siya sa panahon nito pagkatapos kainin ang kanyang aso. Mula noon ay sinubukan ni Vogler na hanapin ang mga organizers nang hindi nagtagumpay. Maraming sikat na insidente ang naging bahagi ng larong ito na nagsimula ilang dekada na ang nakalipas, kabilang ang pagpatay kay Kennedy. Ipinaliwanag ni Vogler na ang ika-13 hamon ay palaging pareho. Ang manlalaro ay dapat pumatay ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Bumalik kay Elliot, naglalakad siya sa kalsada nang bigla niyang narinig ang pagring ng telepono na may ringtone ng boses. Sinimulan niya itong hanapin sa maraming tao at napansin niya ang isang taong tumatakbo palayo, kaya sinundan niya sila sa isang amusement park. Biglang nagpasimula ng ice cream truck ang ibang manlalaro at sinubukan siyang patayin, ngunit umiwas si Elliot sa tamang oras. Umalis ang truck at tumalon si Elliot sa isang random na kotse upang ipagpatuloy ang pagsunod sa kanila, nakakita ng isa pang telepono na naghihintay na sa kanya sa glove compartment.
Ang boses ay nagpapaalala sa kanya na ang pakikialam sa pag-unlad ng isa pang manlalaro ay labag sa mga patakaran at sinusubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa huling hamon, ngunit itinapon ni Elliot ang telepono sa labas ng bintana. Sa kalaunan, huminto ang truck at nagulat si Elliot nang makita ito sa lumang bahay ng kanyang ama. Nagmamadali siyang pumasok at nadatnan niya si Samson na kalmadong kumakain ng hapunan. Ang ingay ng palikuran ay nagsasabing may ibang tao sa banyo, ngunit ito pala ay si Michael. Nalungkot si Elliot nang mapagtanto na si Michael ang iba pang manlalaro sa lahat ng panahon at alam niya ang huling hamon, ang pumatay ng miyembro ng pamilya. Mayroon siyang sandata na nakatago sa kanyang bag na handang patayin si Samson bilang paghihiganti sa pananakit sa kanila noong bata pa siya. Sinubukan ni Elliot na pakalmayin siya at nagkaroon ng pagtatalo, para lamang si Samson ang humarang sa kanila ng isang malaking pagsisiwalat, nilaro niya ang laro noong araw at pinatay ang kanyang asawa para manalo ito. Siya ay nabubuhay sa bigat ng kanyang mga krimen mula noon at iyon ang dahilan kung bakit siya ay naging isang miserableng tao. Galit na galit, kinuha ni Elliot ang baril ng pulis at sinabihan si Michael na maghintay sa kabilang silid. Nang maghanda na siyang mag-shoot, sinabi sa kanya ni Samson na ayaw niyang mahulog ang kanyang anak sa laro tulad ng ginawa niya at biglang gumamit ng kutsilyo para tanggalin ang sarili, pinipigilan si Elliot na manalo. Ngayon ay natatakot si Michael dahil sa tingin niya ay papatayin siya ni Elliot kaya inabot niya ang kanyang bag, na sinasabing gusto niya lamang ang kanyang gamot. Sa pag-aakalang ang pinakamasama, si Elliot ay nagpanik at binaril muna si Michael, na agad itong pinagsisihan. Sumugod siya sa gilid ng kanyang kapatid at inamin ni Michael na gusto lang niyang manalo sa isang bagay para sa pagbabago bago sinaksak si Elliot, na agad na humiwalay. Inabot ni Michael ang paulit-ulit na saksak sa kanya ngunit patuloy na dumudugo ang tama ng bala nito hanggang sa mamatay. Ang kanyang telepono ay naglalaro ng jingle at inanunsyo na nawala niya ang lahat ng perang kinita niya bago ideklara na si Elliot ang panalo. Pansamantala, binuksan ni Chilcote ang kanyang truck gamit ang isang keychain na may logo ng laro, ibig sabihin ay nagtatrabaho siya para sa kanila. Pinatay niya si Vogler dahil sa labis na kaalaman at ngayon ay sinusunog ang lahat ng kanyang pananaliksik. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Samson upang sunugin din ang mga bangkay doon, na natagpuan lamang ni Elliot. Ipinaliwanag ni Chilcote na walang dapat ipag-alala si Elliot dahil ang kanyang trabaho ay upang pagtakpan ang lahat ng mga krimen sa laro at alisin ang mga ebidensya, ngunit si Elliot ay masyadong sabik sa paghihiganti at binaril si Chilcote sa lugar. Ito ay nag-disqualify kay Elliot at agad siyang nawalan ng $6 na milyong. Ilang sandali pa, tinawagan ni Elliot si Shelby para masiguradong ayos lang siya. Sinabi ni Shelby na may tumawag sa kanya at hiniling sa kanya na kumain ng langaw ngunit hindi niya ito ginawa, kaya't napabuntong hininga si Elliot. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!